si Alice ay nakaupo sa kanyang silid, nagsusulat sa kanyang diary, habang pinagninilayan ang nakalipas na 2 taon ng pagpapalaki sa kanyang anak na si Arthur. Kahit na lumipas na ang panahong iyon, pakiramdam niya ay patuloy pa rin siyang natututo tungkol sa kanyang anak araw-araw. Napagtanto niya na si Arthur ang pinakakaibig-ibig na sanggol, may munting kumpol ng oburan na buhok at asul na matang tila tumitingin sa kanya ng may kakaibang talino. Gayunpaman, alam niyang ang talino ay kadalasang kaakibat ng pagiging pilyo, kaya't nag-aalala siya sa mga kalokohang maaaring gawin ni Arthur habang lumalaki ito. Kailangan niyang maging isang mahigpit at maaasahang ina, lalo na't hindi niya maaasahan si Reynolds na maging responsable. Bigla niyang naalala ang isang pangyayari kung saan nahuli niyang tinuturuan ng kanyang asawa si Arthur kung paano gumamit ng patpat na parang espada, kahit na ang kanyang anak ay halos hindi pa marunong gumapang noon. Nakakatawa itong pagmasdan. Ngunit lalo lamang nitong pinagtibay ang kanyang paniniwala na hikayatin ni Reynolds si Arthur na sumubok ng mga mapanganib na bagay kahit bata pa ito. Isa pang bagay na kanyang napansin ay ang pagkahumaling ni Arthur sa mga tindahan sa maliit na pamilihan sa sentro ng Ashburn, lalo na sa mga nagbebenta ng sandata at mahiwagang kagamitan. Noong una, 1 beses o 2 beses lamang silang pumupunta roon para mamili ng pagkain, ngunit dahil sa lumalaking interes ni Arthur, halos araw-araw na silang bumibisita. Pinapaalalahanan niya ang sarili na hindi niya ito ginagawa upang ispoil ang kanyang anak, ito ay para sa kanyang edukasyon at upang mapanatili ang pagiging sariwa ng kanilang pagkain sa bahay. Sa isa sa kanilang pagbisita, labis na namangha si Arthur sa isang makinang na asul na bato at isang tungkod na kayang magpalabas ng apoy. Nalalong nagpatibay sa hinala niyang may likas na hilig ang kanyang anak sa mahika at pakikipagsapalaran.